Hi guys, ka John na naman at actually babarating ko lang from the Honda Safety Driving Center. Bakit? Kasi nag-launch sila ng bagong 2025 Honda PCX 160. Okay. So ano nga ba pinagkaiba nito sa sinundan nitong PCX, no? Actually, yung dalawang model yan Yung isa yung parang pinaka high-tech nila, no, na tinatawag yung road sync type, at saka yung isa naman yung standard type. Yung standard type mostly parang aesthetics lang talaga napalitan compared dun sa previous, no. Yung sa road sync kasi medyo makikita mo na talaga yung difference niya, no. Although still looking the same, pag nakita mo sa kalye parehong-pareho pa rin. Anyways, so ito nga, no, nagpunta kami dito sa Honda Safety Driving Center dito po sa may Bikutan, no. Syempre andyan lahat ng mga vloggers at mga media ng motoring, no. And of course, andyan din yung mga big boss ng Honda, at sila po ay nagpakita sa ating mga vloggers at mga media na sila po ay very supportive sa ating pong motorcycle industry. Kaya ito po, may bago silang nilabas na talagang pwede na maipaglabanan sa mga the likes of Yamaha, no, when it comes to the 155 to 160cc segment. Okay, so pag-usapan na natin to, wag na natin patagalin. Okay, na-test drive po natin to. Mamaya papakita ko rito yung yung sakay ko, yung first impression lang naman, hindi po to total review. Pero sasabihin ko na po sa inyo ang specifications. Ito po, babasahin po natin. Para po sa standard type po muna. Ang engine is 4-stroke, 4-valve, single overhead cam lang siya. Okay, at liquid cooled naman. At may ESP Plus, so matipid na po ang kanya pong fuel efficiency, no? Ang fuel injection nito, matipid na po ito. Basta po ESP Plus, sigurado po yan. Yan po ang kagandahan sa Honda. So ano bang displacement? 157cc, so 160cc siya, okay? So ang bore and stroke nasa 60 by 55.5 mm, okay? At teka na, magsasalamin po ako at nagbabasa kasi ako. Pasensya na. Ay, kasi po pagdating ko doon medyo late na po ako. Alam nyo naman po ako, busy guy. Siyempre, mami po tayong kliyente na paying, diba? Anyways, okay, kanya pong maximum power is 11.8 kW at 8,500 RPM na may maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM, para po sa mga gusto ng ganitong specifications na sinasabi. Okay, yung brochure type. Ayun po. Starting system electric. Okay, wala po itong kickstart. Oil capacity close to a liter of oil dahil 0.9, so 900 ml. Okay, fuel system again PGM FI na po to, kaya po siya ESP Plus sa engine niya. Fuel consumption, sabi nila is 46 kilometers per liter. Matipid po talaga ang Honda. Diyan po, sure ako dyan na matipid po ang Honda when it comes to their fuel economy. Suspension po is telescopic. Sa likod po is twin. Okay, twin shock. At syempre, ang brake po niya is hydraulic disc. Pareho, no? Sa front and rear. Okay, kasi medyo may na po ito, medyo may high end na po talaga pag PCX, kaya pareho na pong disc brakes po yan front and rear. Ang gulong, kung gusto nyo malaman, 110/70 sa kanyang harapan na 14 inches tubeless tires. Sa likod is 130/70 by 13 inches naman tubeless din. Mas maliit po ang gulong sa likod pagdating po sa diameter ng mag wheels. Alright, dimension again is 1 by 1,936 by 742 by 1,123 millimeters. Okay, ayun na po, wag na po natin pahabain yon. Alamin nyo na lang dahil mabobore kayo. Alam ko pagka binasa ko pa to ng brochure, no, pareho lang po actually itong standard sa road sync, no, pagdating po sa kanya po specification, kaya hindi ko na po babasahin yung sa may road sync, no. Pareho lang naman po no. Tapos ang importante, ang kanya pong bigat is 132 kilograms yung standard, pero yung road sync is 133, 1 kilograms difference.
Okay, tapos ang kanya pong seat height is pareho lang 764 millimeters. So mababa po, totoo po yan. Pwede po ito sa mga malilit dyan. Okay, at ang wheelbase is 1,313 millimeters. Ang wheelbase niya medyo may kahabaan ng konti compared sa ibang mga scooters, no? Pero sa 150 segment, 155cc to 160cc segment is halos pare-pareho lang sila ng Yamaha. So Yamaha lang naman po talaga pagdating sa Japanese bikes, nasa 160cc. Ayoko na po ito compared sa mga China bikes. Japanese bikes na po tayo dahil totoo lang, hindi pa po kaya may pagpantayan ng China bikes pagdating sa mga small scooters. Okay, ito na po tayo ulit. Ang kanya pong ground clearance is 134 mm. Medyo hindi po ayos lang, hindi ba taas, hindi mababa. Pwede na, okay? Fuel tank capacity is 8.1 liters. So malaki po yan. Tapos malaki, fuel efficient pa. So ang dami marating ng inyo pong 8.1 liter tank capacity. Okay, yun lang po yun. Okay, ano bang pagkakaiba nito sa umaba po tayo doon, pasensya na ha, i-cut nyo na lang po sa part na yun, o inyo po i-forward. But anyway, again, ito po ang kanya pong features muna, no? Bago ko pakita sa inyo, pakita ko na sa inyo muna yung aking pong ride review nung aking pong test drive to. Ito, panoorin nyo. Okay, ito. So, medyo ma-refilm talaga yung pagkakaiba dun sa PCX 160 nung sinundan nito. Medyo premium po ang datingan. Mas premium ang datingan po nito. Lalo na tago na po yung kanyang pong handlebars. Meron na po tayong cover. Okay? Tapos syempre na, maganda po guys. Itong ating pong TFT screen. Okay, so speedometer, may tachometer. Marami po yan na pwede nyo po dito galawin sa inyo pong joystick. But that is for another time. Pwede review it talaga. For this time, ano lang po ito, first look. Okay, first take lang po natin sa bagong PCX 160. So, unang-una sa lahat, sa unang upo pa lang, just like naman yung luma, very comfortable seats, very good ergonomics, and of course, halos the same engine lang ata ito. I really don't know. The thing is, may mga pagkakaiba sa engine na specifications or features is halos ganun din naman riding. At ang kanya pong handling is still superb like the 160. But I don't know kung ano lang to, no? Some kind of placebo, something. Pero para mas maatulin at mas takas ang atak nito compared dun sa unang PCX 160. As you can see, napakaganda po ng handling. Sa aking patterns, yan. Responsive, very responsive po ang kanya pong throttle. Ang engine, very good ang kanyang handling, ang balance ng kanyang pong timbang. Ganda po, napaka-comfortable ng motor. No? Power delivery, pero may power talaga. 160cc. Wow. Sarap. At syempre, napaka-comfortable po ng kanyang ergonomics. Okay, let's you can see it's fast, but not as fast as the Yamaha 155s, okay? But still, it's a very able engine. Woo, ganda. Ganda. Dapat ang lead niya. Okay, overall, comfortable seating position, good braking system, see? And napagandang bagong feature niya dahil naka-DSP screen na, no? Nice. And of course, yung ergonomics, both ride-wise, yung inyong pong body, at syempre sa inyong pong mga daliri when it comes to ganda suspension, guys. May bakso na yung rear suspension ganda po.
Ang sinasabi ko sa ergonomics part ng inyong po mga kamay, easy to operate yung inyong po mga instrument cluster. Yan, dito kaliwat kanan. Okay, dami na pong pindutan nito. Yan, dami na may tanggal na rin dahil nga naka-TFT screen na. Very intuitive na. Okay. So, eto magugustuhan nyo to. If you're looking for a very comfortable, branded scooter na pwedeng pang araw-araw, economical, won't go wrong with this new PCX 160. And yung pinaka-review nito, hintayin nila. Kasi ito test drive. Marami pong hindi nakikita sa test drive lang. Siyempre, parang naliligaw yan. Sa simula, napakaganda. Pero siyempre, iba pa rin pag namaneho mo na ng matagaya. Alright. But, off the bat, I'm liking this Honda PCX 160. Ang ganda niyang ituik. Punyeta. Ang ganda ng kanyang handling. Napaka-nimble. Napaka-quick. Ang gwapong pa dito. Alright, that's it. We're done with the test ride. Na isang ikot dito sa HSDC. Hey, yun lang folks. Nice, rock and roll. Oy, so yun, di ba? Ang ganda po. Actually, okay po siya talaga. Honda, pagdating sa kanya pang 150cc to 160cc scooters, okay po talaga. Diyan po yung mga ADV nila, syempre PCX, at syempre yung kanila pong Click 150 to 160cc, okay po talaga. Very dependable, very good in quality, at syempre, very fast. Though not as fast as Yamaha, okay? Pero pagdating sa patagalan patibayan, para sa akin number 1 pa rin ang Honda. Okay? Sinusundan ng Yamaha and then Suzuki. Pagdating sa Japanese bikes naman si Kawasaki po big bikes ang gusto ilabas sa kapan tricycle ewan natin, bakit? Wow! Tsaka syempre yung kanila po mga off-road bikes. But again, ito na po tayo ulit. Ano po ba ang features ito? Pagkakaiba ng standard sa Road Sync, okay? Ang Road Sync muna tayo, new all LED lighting design. Okay? Yan daw ang meron sa Road Sync. Okay? At syempre hindi lang yan, pati po sa standard, no? Bago po ang kanya pong lighting design daw, although hindi po ganun kalayo ang pagkakaiba, pareho lang halos ng previous model. Pero sige, anyways, pagdating po sa kanya pong handlebar cover, opo, naka-cover na po yung handlebar nito. Hindi na po yung dati na kitang-kita mo yung handlebar na kalabas. Although sa Road Sync, naka-ano na po siya, naka-TFT 5-inch display. Yung isa digital lang, yung sa standard, no? Parang yung luma lang, no? Digital display lang. Siyempre, ang Road Sync, futuristic na, at high-tech na, at naka-TFT screen na. Okay? Pwede mo na connect ang yung cellphone. Okay, at meron din tong navigation. Tapos, multifunction switch, makikita mo syempre dahil pagka nga Road Sync na, marami ng pindutan yan. Sa iyo pong instrument cluster, may toggle-toggle pa yan, di ba? Okay, ano pa pagkakaiba nitong standard sa Road Sync? Ang Road Sync po, may baso na ang suspension sa likod. So, mas maganda ang suspension at ang balance niya sa likuan compared doon sa standard type. Kasi, mas maganda po talaga may baso pagdating po sa mga banking, no? Mas stable po, hindi sasayaw. Alright, yun po yun. Ano pa? May passing light switch, pareho. At more comfortable foot area. Totoo po yan, medyo lumapad-lapad po ang kanya pong foot area, no? Talagang for long rides, long heavy traffic rides, or mga long fairway rides, goods na goods po ito sa inyong mga legs. May stretch yung mabuti. Okay, may USB Type-C charger na siya. Type-C na, so mabilis na ang charging nito, no? Bili na kayo kable ng Type-C. Tapos ano pa? Honda Smart Kit pa rin, okay? Para syempre for the safety, no? Anti-lock braking system, syempre naka-ABS po ito. At Honda Selectable Torque Control, HSTC. So talagang when it comes to performance, maganda po itong standard at itong Road Sync nila. Okay, na PCX. At 30 liter large luggage na siya. So malaki na, 30 liters na ang kanyang under seat compartment. Kasya na pong full face helmet. Ay nako, okay, di ba? Goods talaga. Meron kang motor na ganito na very utilitarian na
very good looking pa at sporty pa. O yun. Ano pa? May idling stop system. Although, para sa akin, hindi na kailangan yung idling stop system na yan sa lahat ng motor eh. Bakit natitipid na eh? Mag-idle stop ka pa. Hindi para mong lagi ni-start ang motor mo every time tinitwist mo yung throttle, di ba? It doesn't really need that feature. Anyway, gusto nila eh. Okay, yun na yun. Tapos ano pa ba? Meron siyang 4 na kulay. Ay hindi, 5 pala. Pagdating sa standard type, 3. Meron siyang Vortex Red Metallic, Pearl Fadeless White, natitinglit na sulat, inanamat ako. May matte bullet silver din sila. Okay, yan yung kanyang standard. At pagdating naman sa road sync type, 2 lang kulay. Meron po siyang Pearl Fadeless White. So, meron din pala siyang Pearl Fadeless White. At meron siyang matte gunpowder black metallic. Yan po ang bagong-bagong PCX 160 from Honda. Okay, ngayon 2025. So, ngayon, kung tatanungin nyo ako, yung mga naka-PCX na previews, kung mag-upgrade ba kayo, wag na. Sobra naman kayo sa upgrade. Matic ba yan? Hindi nyo kailangan mag-upgrade. Mahalin nyo muna na matagalan ng motor nyo. Ngayon, kung bibili kayo ng bagong ng motor, no? Okay, magpapalit na kayo dahil naka 3 years na kayo sa paghuhulog sa motor nyo. Ito is good to consider itong Honda PCX 160 na to. Talagang okay na, high-tech na, no? Yung lalo na yung road sync. Ang kagandahan pa nito, Honda to. Para sa akin, number 1 brand to when it comes to scooters, yung mga small scooters. Okay. Totoo to. Okay to. Kung ngayon meron ka ng dating Honda, huwag ka na muna magpalit. Mahalin mo muna yan. Tapos kung gusto mo na minahal mo na at nagsawa ka na, yan, palitan mo na ng bagong 2025 Honda PCX 160. Wala man kasi ganong pagkakaiba when it comes to handling, engine power, and everything, di ba? Yun lang, kung bibili mo yung top of the line na 154,000 pesos, ayan na, naka TFT screen ka na, may connectivity ka na sa iyong phone, mayroon ka na navigation. You don't need to kabit your cellphone sa inyong handlebars anymore, no? At saka yung standard type naman, goods din yan, no? Okay, ano ba meron dito? Yung standard type pala, nasa 133,000 plus. So, okay lang kayo Honda, maganda kayo Honda kahit ba nagkakaroon sila mga bagong models, hindi nagkakalayo yung mga presyo nila sa previous models nila, halos ganun pa rin as compared to Yamaha na parang taas ang layo. Anyways, eto, goods to. Okay, yun lang po. Ako po ulit si Kadyo. Kung nagustuhan nyo po ating pong video, like lang po dyan, subscribe kung di pa kayo nakaka-subscribe, okay? At remember to always watch our show on TV. Nasa TV po kami, cable TV nga lang, okay? Pinoy Extreme Channel, 10 PM to 11 PM, Monday to Friday, every weekdays, okay? Yun po yun. Tapos again, thank you for watching. At sa susunod, i-review na po natin na maayos to. Masasabi ko na po sa inyo kung ano po talaga ang okay ba talaga ang PCX 160 na 2025 o parang ganun pa rin. Although yun naman masasabi ko. Okay, yun lang po. Ako po ulit si Kadyo. Guys, we'll see each other next time. Okay? O nga pala, bago ko say goodbye, watch our show Anything Motoring TV dito po sa Pinoy Extreme Channel, okay? Kasama po natin dito syempre ang Rev Up Moto at syempre ito pong AM News. Okay, see you guys next time. Yeah.